Pre, ayos ka lang? Oo, kaya ko pa. Tulungan mo ako ah. Madami sila eh. Kailangan ko ng kasamang lumaban. Pre, hindi ka naman nag-iisa sa laban na to eh. Sasamahan kita. Kami ni Lolo. Kailangan na natin tapusin ang aswang na yun bago pa makapambiktima dito sa baryo natin. Tama ang apo ko. Hindi ka namin pababayaan, Rigor. Tutuklasin natin ang kapangyarihan niya. At sa tingin niyo po, matatalo ko ang aswang na yun? Eh yung kapre nga po di niya kinaya eh. Para ako nagpapakamatay nun, Lolo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw po na ito, isang kwento ng tapang, kabayanihan at pagbabago ang inyong mapapakinggan. Ito ay ang kwento ni Rigor at Torio, dalawang binatang ordinaryo, pero sa isang iglap ay naging hindi inaasahang tagapagligtas ng kanilang baryo. Nangyari ito dahil sa tulong ng isang bagay na hindi nila inaasahan. Yun ay walang iba, kundi ang tabako ng kapre. Pero paano kaya nagsimula ang lahat? Paano ito napunta kay Rigor? At anong sikreto ang tinataglay ng tabakong yun? At paanong naging susi ito sa paglaban sa mga aswang na sumugod sa kanilang baryo? Ngunit bago po ang lahat mga idol, huwag po nating kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Sa ilalim ng lumang tolda sa isang sari-sari store, nakatambay ang dalawang magkaibigan. Nakaupo sila sa upuan na ang isang paa ay nakaangat. May hawak na bote ng alak sa kanang kamay at yose naman sa kabila. Panay ang hit-hitbugan nila, tawanan at tagay at paulit-ulit. Sila ay sina Rigor at Torio, magkababata, magkaibigan at tinatawag sa bansag na sunog baga tandem. Araw-araw silang nakabalandra sa tindahan ng baklitang si Barbie. Amoy alak at usok ng sigarilyo palagi. Si Rigor, payat na matangkad, laging nakasando na butas-butas. Samantalang si Torio naman ay mataba, bilugan ng tiyan, mahaba ang buhok sa batok, palaging may sombrero na may tatak ng isang brand ng sigarilyo. At sa araw ng yung panay ang paypay nila habang lumalaklak ng alak. Grabe, ang init talaga no? Di ko na matake to pare ah. Whew! Kalma lang. Alam mo yung init na yan, iniisip mo lang yan eh. Huwag mong isipin para hindi mainit. Sus, paano di ko iisipin? Tignan mo, oh. Tagaktak na ang pawis sa noo ko. Pambihira naman kasi ito si Barbie. Abay, malaki na ang kinikita sa atin ito at di man lang tayo malibre sa electric pan. Walang sense of customer service eh. Di marunong pahalagaan ng customer niya. Hoy, hoy, hoy. Anong chika yung hindi ako marunong mag-customer service, ha? Aba, I think again, ha? Kung ililibre ko pa sa inyo yung kuryenteng pang-electric fan, aba, lugi na ang beauty ko niyan. Ang taas-taas na kaya ng kuryente ngayon. Tapos, panay pa kayo hingi ng discount? Diyos ko, ha? Ngayon, electric fan pa talaga. Grabe kayo, mga walang hiyang to. Gusto nyata mawalan ako ng negosyo eh. Che! Grabe ka naman. Dami mo naman kagad sinabi. Hayaan mo na yan, pre. Pero may punto naman si Barbie. Mahal talaga ang kuryente ngayon. Saka, alam mo pre, sa panahon ngayon, wala nang libre. Sus, pwede naman kung talagang makatao lang yan si Barbie. Eh parang hangin lang dito yan eh. Walang kakonse-konsensya. Abat, sobra naman yata yun, Rigor. Aba bakit? Totoo naman ah. Regular customer mo kami dito, pero kulang ka sa aruga at pagmamahal sa amin. Huh, kundi lang masarap ang mani mo eh. Lilipat na kami sa ibang tambayan eh. Eh di lumipat kayo ng tambayan kung gusto nyo. Go lang! Sinong tinakot nyo? Mas bet ko pa nga yun, no? Para naman makaranas ako ng konting peace and quiet dito sa kaharian ko. Tsaka feeling ko, ha? Feeling lang naman. Mas lalaki pa ang benta ko pag nawala kayo dito. Bakit kanyo? Eh kasi, natatakot sa inyo yung ibang customer eh. Akala nila,
palaging may World War III dito sa ilalim ng trapal ko. So yes, Besh, please lang no, bigyan nyo naman ako ng break. Tignan mo to. Kontrabida ka talaga dito no? Akala mo, di nakikinabang talaga sa atin Para kang yung bang tipong hindi pa dinadatnan pero menopause na. Kaya walang magkagusto sa'yo Ang sungit-sungit mo kasi. Hoy, excuse me ha, may jowa ko no? Anong wala nagkakagusto? Charotera ka? Sa ganda kong to, tignan mo, fresh na fresh, witty at always on flick. Hoy, may nagmamahal sa akin baka akala mo. May special someone na kung lagi nagpapakilig sa akin. Eh kayo, wala. As in nga. Puro tagay, puro yosi. Pero jowa, wale. Kaya wag kayong bitter no mga beshi. Aba, sumusobra ka na. Patulang ko na kaya to, pre. Kalma. Si Barbie yan Para namang di ka sanay sa bibig niyan. Hayaan mo na. Sige na nga. Ay, nako. Kung bakit ba naman kasi ang hirap ng buhay Alam mo, kung mayaman lang ako, yung tipong may swimming pool at may mansyon, nako, araw-araw talaga tayong iinom at maghapong lalangoy sa swimming pool kasama ang maraming chika babes. Nako Chong, mangyari kaya yon? Pero itong naisip ko Chong, paano kaya kung mag-vlog tayo? Madali rin daw yumaman kapag naging vlogger ka. Lalo na kapag viral. Ano kaya Chong kung i-vlog natin yung mga ganito nating ganap? Alin, yung palaging pag-iinom? Oh, patok yun. Ay mga ateng, talagang nangarap pa kayo yumaman ha? Tapos vlogging pa ang puntirya nyo? Hoy. Huwag kayo magkalat ng mga kaetyo salat kasamaan nyo sa SOCMED ha? Please lang, tigil-tigilan nyo. Sobra ka naman. Kasamaan ka agad. OA. Sorry natapakan ba namin yung perfect mong pagkatao? Akala ko ba pre, walang pikunan. Hoy Barbie, mabuti pa manahimik ka na lang dyan. Tiko mo na yung bibig mo. Hayaan mo na lang kami dito ni Torio no? Saka, maski naman ganito kami, mabait naman kami, di ba? Wala naman kaming masamang ginagawa sa iba. Wala naman kaming pineperwisyo. Sa bagay, pero wait lang, may sasabihin ako. Don't me. Huwag kayong magalit. Kung ako sa inyo, itigil nyo na ang walwal. Mga besh, huwag nyong i-abuse ang ganda ng katawan nyo, sayang. At kesa tambay lang kayo ng tambay dito, go na. Hanap-hanap din ng work pag may time, no? Push natin yan, mga akla. Hoy, ikaw, huwag mo kasi kaming pangunahan sa gusto namin mangyari sa buhay namin. May plano din naman kami magkatrabaho, no? Pero sa ngayon, wag muna. Nag-e-enjoy pa kami nitong si Paring Rigor ko Basta't magkasama kami nito, solve na kami. O siya. Fine, mga ati. Kayo na ang winner sa universe, charot. O siya, sige. Aalis na ako, ha? Mamamalengke pa ang beauty ko. Pamangking ko na lang muna bahala sa inyo, ha? Babush, don't miss me too much, ha? Mua, chup. Bye-bye! Umalis na si Barbie, bit-bit ang ecobag. Kumikembot-kembot pa ang balakang na parang rumarampa sa runway. Sa ilalim ng tolda, hindi na mapigil ang tawanan ni Rigor at Torio. Pambihira. Grabe talaga to si Barbie, no? Ang daming charot. Pero aminin mo maski sobrang sungit yan sa atin minsan, ang puso niyan, solid na mabait at matulungin. Wala akong masabi dyan, pare. Ayo naman, tama ka dyan, tol. Kasi yan, siya lang ang may lakas ng loob na pautangin tayo sa oras ng kagipitan natin. Hindi siya nagdadalawang isip na magbigay ng pera o kaya ng gamot. Tulad na lang nung nagkasakit ang tatay ko, di ba? Tama ka. Pero pre, naniniwala ka ba sa sinasabi niya na may jowa siya? Hindi ko alam, pre. Hindi ko maisip kung paano magkakajowang isang baklang kapre. Hoy, grabe ka naman kay Barbie. Bakit? Totoo naman, pre Aminin mo, mukha talaga siyang kapre. Ang laki ba naman ng katawan puro muscle. Tapos, ang itim pa ng balat. Kapag tumayo yan doon sa may balete sa bukid, panigurado, mapagkakamalan niyang kapreng naninirahan doon Sa pagkakabanggit ni Rigor sa kapre sa may balete, biglang natahimik ang dalawa. Ang masayang tawanan nila
ay napalitan ng isang sandaling katahimikan. Bigla nilang naalala ang mga naging usap-usapan na umiikot sa baryo tungkol dito. Ayon sa mga matatanda, may isang kapre raw na naninirahan sa matandang puno ng balete sa bandang silangan ng bukid. Doon sa parte ng palayan na bihira ng taniman dahil palagi daw nasusunog ang mga tanim. Malaki daw ang katawan nito, sabi ng mga nakakakita. Mabalahibo at laging may dalang malaking tabako na binubuga kahit wala namang apoy. Pinaniniwalaan ng karamihan na may binabantayan itong kayamanan sa lugar na yon. Ngunit hindi naman ito mapakailaman ng mga tao dahil na rin sa takot. Dahil may kumakalat na kwento tungkol sa isang lasing na napadpad sa balete at natagpuan kinabukasan na nasiraan ng bait. Mula noon, pagsapit pa lang ng takip silim ay bihira na ang dumaraan sa parteng yun ng bukid. Pre, totoo kaya yung sinabi nila na may kayamanang binabantayan ng kapre doon sa balete? Ano kaya kung hanapin natin? Baka yun ang sagot sa kahirapan natin, pre. Baka doon na tayo yumaman. Totoo naman daw yung pre, sabi ng lolo ko. Pero posible na mahanap yon. Lalo't nasa ilalim ng mahika ng kapre yun. Naniniwala ka bang may sa tagabulag ang kapre? Kaya maski nasa harapan mo na ang kayamanan yon, ay di mo pa rin makikita kung di talaga sa'yo ipagkakaloob ng tagabantay. Ganun ba yun? E di, subukan kaya natin doon na lang tumambay. Malay mo, maawa sa atin yung kapre tapos sa atin ibigay yung kayamanan niya. Seryoso ka ba dyan, pre? Oo nga. Nako, pre. Mukhang imposibleng maawa sa atin ang kapre. Kaya hindi natin mahanap yung kayamanan na yun. Bakit naman? Kasi pre, hindi mabait ang kapre. Wala silang awa. Ang hilig lang nila, manakot, mantrip, o kaya laruin ng mga tao. Ganun ba? Sayang naman. Pero teka, may naalala akong sinabi ni Lolo nun tungkol sa mga yan. Ano naman yun? Yung tabako nila. Kapag napasa kamay daw ng tao yun, pwedeng magbigay ng swerte sa negosyo o kaya sa sugal. Talaga? Eh di yun na lang ang kunin natin. Hindi yung kayamanan. Hindi ganun kadali yun, Rigor. Una sa lahat, hindi basta-basta lumalabas ang kapre. Pangalawa, hindi rin nila basta binibitiwan ang tabako nila. Eh paano kung agawin natin? Aba, mas lalong hindi pwede. Delikado yun, no? May sumpa ang tabako kapag kinuha mo sa masamang paraan. Ay ganun ba? Eh paano kung hingin na lang natin ng maayos? Pwede siguro, pero may kapalit yun, sigurado ko. Subukan natin, Toryo. Maski ilang gabi lang. Sigurado ka ba talaga? Oo nga. Ano, deal? Mamayang gabi. Pagkatapos natin dito, daan tayo dun. Sige, ikaw ang bahala. Yun ang trip mo Pagkatapos ng mahabang araw ng pagtatambay, nagpasya na sina Rigor at Toryo na tumayo at maglakad papunta sa gitna ng bukid. Doon sa lugar kung saan matagal nang sinasabi ng mga matatanda na may kapreng naninirahan. Ang daan papunta sa puno ng balete ay makipot at medyo masukal. Sa magkabila ang gilid ay may matataas na damo na halos abot tuhod. Tahimik ang paligid. Tanging ang mga huni lamang ng kuliglig at tunog ng kanilang mga yabag sa tuyong damo ang kanilang naririnig. Nang makarating sila sa gitna ng bukid, bumungad kagad sa kanila ang dambuhalang puno ng balete. Sa ilalim ng puno ay halos walang tumutubong damo. Lupa lang na tuyo, bitak-bitak na parang pinipigilan ang alinmang halaman na tumubo doon. Ang paligid ay may amoy. Hindi mabaho, pero kakaiba. Parang pinaghalong lupa, alikabok, at sunog na dahon. Andito na tayo, Tol. Simulan na natin yung plano natin na mag-alay. Tignan mo nga kung kumpleto lahat ng dala natin. Alak, check. Sigarilyo, check. Tapang, check na check. Ayos. Sige, dali mo na dito yung mga yan. Sa paanan ng balete, inilapag nila ang dalang alak at sigarilyo
Binuksan ni Rigor ang bote at nilagyan ng konting laman ang dalang baso. Kaibigang kapre, para sa'yo to ah. Peace tayo ah. Hindi kami nandito para makipag-away. Nandito kami para makipagkaibigan. Tahimik, walang tugon mula sa nilalang. Ngunit maya-maya, may dumampi na isang malamig na hangin sa batok ni Rigor. Napalingon siya, wala namang tao. Bakit, Rigor? Kanina ka pa lingon ng lingon ah. Ha? Wala to. Okay lang ako. Dito na muna tayo tumambay kahit hanggang alas 10 lang ng gabi. Hintayin natin baka sakaling magpakita sa atin yung kapre. Sige tol, walang problema sa akin. Ilang sandali pa ang lumipas. Biglang gumalaw ang mga sanga at dahon ng puno maski wala namang malakas na hangin. At kasabay nito ay nakarinig sila ng mahinang halakhak. Mababa, malalim, parang galing sa itaas. Dahan-dahang umikot ang mga mata ni Rigor. Wala pa rin siyang nakita, pero ramdam niya na may ibang presensya na sa paligid. Pre, hindi ba nararamdaman? Parang may nakatingin sa atin eh. Oo, tol. Ramdam ko. Teka lang, dinadaga ka na ba? Ako hindi ah. Bakit naman ako dadagain? Kapre lang yan, no? Patuloy pang nakiramdam ang dalawa. Si Rigor ay nanlalamig na ang palad sa kaba pero di nagpapahalata sa kanyang kasama. Maigpit ang pagkakakapit niya sa laylayan ng kanyang t-shirt. Bahagyang nakayuko ang katawan niya pero ang mga mata niya ay mabilis na lumilingon-lingon sa paligid. Parang naghahanap ng mga senyales ng peligro. Pawisan ang noo niya kahit malamig naman ang simoy ng hangin at bahagyang nanginginig ang kanyang dalawang tuhod. Samantala, si Toryo naman ay hindi rin mapakali pero pinipilit na ipakitang matapang siya. Ayaw niyang pagtawanan siya ni Rigor, lalo pat palagi niyang ipinagmamalaki sa kaibigan na siya ay isang apo ng magaling na albularyo, na siya ang susunod sa yapak ng kanyang lolo, na matapang siya, malakas at handang-handa sa anumang laban. Ngunit ang totoo, kanina pa siya basa ng pawis at tila nahihirapan na sa paghinga. Sa kabila ng pagtapang-tapangan niya, halata na ang takot sa kanyang mga mata. Parehas silang walang imik, pero bigla na lang nakarinig sila ng isang malakas na tunog. May nabaling sanga at bumagsak ito sa harap nila. Nagkatinginan silang dalawa at sabay na patingala, ngunit wala naman silang makita sa itaas. Sa halip ay patuloy lang ang pagbaba ng mga sanga na parang may umaapak na mabigat na nilalang. Bigla ding umalingasaw ang isang mabahong amoy. Toryo, hindi kaya yan na yung kapre? Rigor, tara na. Hindi ko na gusto itong nangyayaring to. Ayoko na. Umuwi na tayo. Hindi na napigilan ni Toryo ang sarili. Umamin siya kay Rigor na nagsisimula na siyang matakot. Dahan-dahan silang napaatras. Ngunit nakakailang hakbang pa lamang sila ay muli may narinig silang mababang halakhak. Mas malapit, mas malinaw. Anong ibig niyong sabihin? Aalis na kayo? Pareho silang natigilan at nagkatinginan sa isa't isa. Pareho silang tila natuod, hindi makagalaw sa kanilang kinatatayuan. Sa itaas ng punong balete, unti-unting lumitaw ang isang kapre. Isang dambuhalang nilalang. Malaki ang katawan, maitim ang balat, mabalahibo mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay pulang-pula, nanlilisik at tila umaapoy sa dilim ng gabi. Ang ilong nito ay malaki, malapad ang bibig at may mahahabang ngipin na naninilaw. Matalim, may hawak itong isang malaking tabako na nagbabaga pa at may amoy na masangsang na parang pinagsamang sunog at bulok na dahon. Hindi ito gumagalaw, palipat-lipat ang tingin sa kanilang dalawa. Rigor! Rigor! Takbo na tayo! Ngunit hindi pa rin sila makakilos. Parang may humahad lang sa bawat galaw nila.
Narinig nilang tumawa ang kapre. Umalingaw-ngaw ito sa kabukiran. Nagsimula na itong bumaba mula sa puno. Diyos ko, Diyos ko! Anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Ah! Pinilit na iniatras ni Toryo ang kanyang isang paa at sa wakas, naihakbang niya ito paatras. Doon na bumalik sa normal ang kanyang pagkilos. Rigor! Takbo na! Takbo! Sa sigaw na yun, doon palang natauhan si Rigor. Humakbang na rin siya palayo sa nilalang. Habang patuloy na tumatakbo si Rigor at Toryo, narinig nila ang malalaking yabag sa kanilang likuran. Toryo, bilis! Hinahabol tayo ng kapre! Bilis! Alam ko! Huwag mo na sabihin! Ah! Tila walang katapusang takbo ang ginawa ng dalawa. Hindi na nila alintana kung saan sila tumatakbo. Sa pilapil, sa palayan, sa masukal na damuhan, lahat tinatahak nila nang hindi iniintindi ang sakit sa binti, ang hapdi at gasgas sa tuhod, at ang pagod na halos ikamatay nila. Nang sumulyap si Rigor sa likod, nakita niyang nasa isang dipa na lamang ang layo ng kapre sa kanila. Nakayuko ito pero nakaangat ang ulo. Halos sumayad ang kamay sa lupa at ang mga mata nitong pula ay diretso pa rin na nakatitig sa kanila. Isang saglit pa, inabot ng kapre ang isa sa mga sanga sa punong nadaanan nila. Naputol yun at inihagis sa direksyon nila. Tumama ito kay Toryo na agad tumilapon sa putikan. Toryo! Toryo, dali! Tayo! Basang-basa at nabalot ng putik ang katawan ni Toryo. Sa takot na abutan ng kapre, tumayo kagad ito. Pilit na di ininda ang kirot na nararamdaman sa kanyang kaliwang braso. Nagsimulang umambon, dumulas ang daan, ngunit hindi pa rin sila tumigil. Sa likod nila, naririnig pa rin nila ang mga yabag at halakhak. Hindi pa rin ito tumitigil. Nagpatuloy sila hanggang sa napansin na nila ang liwanag mula sa poste ng kalsada. Pagkalabas nila sa madilim na bahagi ng bukid, saka lang sila huminto. Hingal na hingal, lupaypay, at tila babagsak na anumang oras. Habang kapwa hingal, pinilit ni Rigor na lingunin ang dinaanan nila. Dahan-dahan siyang tumalikod habang nakatayo pa rin sa ilalim ng ilaw ng poste. Kinusot niya ang kanyang mga mata. Wala na ron ang kapre na humahabol sa kanila. Tahimik na ang paligid, maliban sa tunog ng patak ng ulan. Wala na yung kapre, Toryo. Napatingin si Toryo, basang-basa, nanginginig pa rin. Napaupo siya ng dahan-dahan sa gilid ng kalsada. Diyos ko, mabuti naman. Anak ng putya, oh. Akala ko talaga madadali na tayo ng kapre na yun eh. Oh, anong nakakatawa? Wala. Naalala ko kasi yung itsura mo kanina nung nadapa ka dun sa putikan. Para kang palakang kokak na panay ang padyak eh. Buisit ka. Nakakatawa pala yun sa'yo, ha? Na hindi mo nga ako tinulungan eh. Muntik na kaya ako dun. Wala kang kwentang kaibigan. Iiwan mo talaga ako sa ere, no? Hindi naman. Hindi na kita tinulungan kasi alam ko naman na kayang-kaya mo yun eh. Di ba palagi mong sinasabi na apo ka ng albularyo at ikaw ang susunod sa yapak niya? Abay, sa kapre lang eh. Tiklop na tiklop ka. Bigla ka na nigas. Sira ulo. Kung makatawa ka dyan, kala mo, hindi na ihisa sa lawal. Akala mo, di ko alam ha. Hindi porket tumuulan, eh hindi ko na mahahalata na hindi galing sa ulan yung dumadaloy dyan sa binti mo kanina. Kadiri ka. Oo na. Sige na, tama ka na. Eh, nakakatakot naman talaga eh. Sino bang di maiihi? Alam mo, hindi ko naman talaga inaasahan na totoo na yung nilalang na yun. Na sobrang nakakatakot ang mukha at itsura niya. Halimaw pa lang talaga. Maganda pa si Barbie dun. Oo nga, tama ka. Malayong di hamak na nakakatakot ang itsura ng kapre na yun kesa kay Barbie. Sinabi mo pa. O ano? Tara, uwi na tayo. Oo, tara na. Uwi na tayo. Baka mamaya, bumalik pa yung kapre na yun eh.
Sabay na naglakad ang dalawa. Ngunit nang papaliko na si Rigor sa kabilang daan pauwi, napalingon siya kay Toryo. Napakunot ang kanyang noo. Teka pre, ano nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba? Napatigil si Toryo. Halatang nagulat sa tanong. Napahawak siya sa sariling balikat. Ewan, medyo masakit tong balikat ko eh. Ito yata yung tinamaan nung sanga kanina. Naalala ko parang may tumunog mula sa loob eh. Pero hindi naman masyadong masakit. Kaya ko pa naman. Patingin nga ako. Naku, Chong. Masama yata ang tama mo ah. Pre, baka nabali ito. Tignan mo oh. Subukan mo ang ituwid ang balikat mo at itaas mo yung kamay mo. Napansin ko kasing nakalaylay lang eh. Pre, ayaw eh. Wala akong maramdaman. Naku, sabi ko na nga be. Halika, samahan na kita pa uwi sa inyo. Baka sakaling kaya pa tong remedyoan ng lolo mo. O wag na pre. Baka sermonan lang tayo nun kapag nalaman niya ang ginawa natin eh. Titiisin mo yan, sigurado ka? Eh wala naman akong ibang kilalang marunong manghilot ng ganyan dito, kundi ang lolo mo lang. Hay nako. Sige na. Tara na kay lolo. Bahala na si Batman. Mabilis na nakarating ang dalawa sa bahay ni Ka Pablo, ang lolo ni Toryo. Halos mag-aalas 10 na ng gabi. Dahan-dahan silang naglakad palapit. Napansin nilang bukas pa ang bintana. Sa liwanag ng lumang bombilya na nakasabit sa poste, sumungaw ang anyo ni Toryo at Rigor. Basang-basang parang sisiw, putikan mula ulo hanggang paa at halatang pagod na pagod. Agad silang napansin ni Ka Pablo at noon ay nasa harap na ng bahay. Tangan ang isang tasa ng kaping barako na umuusok pa. Prente itong nakaupo sa kawayang upuan at nakasayad ang mga paang hubad sa semento. Tila di alantana ang lamig. Napakunot ang noo nito nang makita ang dalawa. Tumayo ito nang makalapit ang mga ito sa kanya. Pinagmasdan silang mabuti mula ulo hanggang paa. Abae, ano ba yung itsura nyo na yan? Para kayo naligo sa kanala. Hindi sila kagad makasagot, lalo na si Toryo. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Walang pinagkaiba sa naramdaman niya kaninang hinahabol sila ng kapre. Magsalita ka! Ano na naman ba to, Toryo? Bakit ganyan ang ayos nyo? Ano ba nangyari? Tahimik lang si Toryo at Rigor. Nakatingin pero walang gustong sumagot. Nang makalapit si Ka Pablo, bigla itong napahinto. Tumaas ang kilay at umamoy-amoy. Teka lang, ano ba itong naaamoy ko? Parang amoy usok. Amoy yosi. Normal lang po yun, Lolo. Naninigarilyo kami, kaya amoyosi kami. Hindi yan amoy ng usok ng sigarilyo. Aba, amoy kapre kayo. Po, paanong? Saan kayo galing, ha? Anong kabalbalan na naman ang pinasok nyo? Huwag niyong sabihin wala. Huwag niyo akong gawin tanga. Wala naman po talaga lolo eh. Nag-inom lang po kami dun sa tindahan ni Barbie. Tapos inabutan po kami ng ulan pag uwi. Huwag ka magsinungaling sa akin, Toryo. Damuho kang bata ka. Kukutosan kita yan. Napasinghap si Rigor at bahagyang napaatras. Parang batang nasermonan ng sariling ama. Si Toryo naman, tila nabigla rin at agad napayuko. Hindi makatingin ng diretso sa kanyang lolo. Hindi kumikilos si Ka Pablo. Tahimik siyang nakatitig sa dalawa. Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo, Toryo, na ang taong palaging nagsisinungaling ay unti-unting nawawalan ng dangal. Kahit kailan talaga, walang mabuting idudulot ang kasinungalingan. Pati sarili nyo, niloloko nyo. Eh kasi lolo, Anong kasi? Ikaw talaga bata ka. Yang kasinungalingan mo talaga. Pag pinabayaan niyang ganyan, ewan ko na lamang. Baka kapag tumagal pa, hindi mo na alam kumilala ng tama at mali. Hindi pa rin nagsasalita ang dalawa. Bumuntong hininga si Ka Pablo. Saka palang lumambot ang muka. O sige, sabihin niyo na sa akin ang totoo.
Ano ba talaga nangyari? Galing kayo sa bukid, ano? Anong ginawa niyo doon? Ano po, Lolo eh. Naku po, Lo. Hindi niyo lang po alam kung anong pinagdaanan namin kanina. Akalain niyo po yun. Totoo pala talaga ang kapre. At totoo palang nakatira talaga yun doon sa puno ng balete. Maniwala kayo, Lo. Nagpakita siya sa amin. Hinabol pa nga kami. Kaya po kami nagkaganito. Biglang nabitiwan ng matanda ang tasa at natapon ng kape sa sahig. Matapos ay mariing tumitig sa dalawa. Mga gunggong! Mga ulo niyo puro yabang, pero wala namang laman! Sinabi ko na sa iyo, Toryo, huwag kang basta-basta lumalapit sa lugar na yon! Ano po kasi, Lo eh. Gusto lang po naming... Anong gusto? Anong gusto niyo, ha? Hindi niyo ba alam na lahat ng hahangarin niyo na pagmamayari ng kapre ay may kabayaran? Pabihira kayong dalawa! Ano bang pumasok niyan sa kokote niya? Lo, tama na po. Huwag niyo na pong pagalitan si Toryo. Ako po ang talaga may kasalanan. Ako po nag-iya sa kanya na pumunta ron para subukan kung totoo bang may kapre nga na nagbabantay ng kayamanan sa lugar na yun. Kayamanan! Aanin niyo kung meron nga. Kukunin niyo. Gagamitin para magyabang, ganun ba? Para magpakasasa sa mga bagay na panandalian lamang. Hindi niyo ba alam na sa ginawa niyo, para kayong humukay ng sarili niyong libingan? Lo, hindi naman talaga namin nakalain na totoo yun eh. Sinakyan ko lang naman kasi ang trip nitong si Rigor eh. Anong sinakyan? Ikaw kaya yung panay ang kwento na kung sakaling di natin makukuha ang kayamanan eh, yung tabako ang pwede natin puntiryain kasi may dalang swerte. Totoo naman yun. Pero hindi pa rin maganda yung hahangarin niyo ang isang bagay na hindi naman sa inyo. Lalo pat pagmamayari ng isang nilalang na hindi naman tao. Bakit po, Lo? Ano po bang mangyayari? Yan! Yan ang problema sa inyo. Sugod kayo ng sugod nang wala kayong alam. Yang mga nakakatakot na nilalang, kasama na ang mga engkanto, maligno, duwende at iba pa, ay hindi lang para sa mga kwentong takutan. Dahil ang bawat alamat o kwentong bayan ay may pinanggagalingan. At ang mga nilalang may dahilan kung bakit hindi dapat ginagambala. Pasensya na po, Lo. Hindi na po kami yung ulit. Nangangako po ako na kahit ano pong mangyari, hindi na po kami lalapit dun sa balete. Dapat lang na di na kayo umulit. Alam nyo, hindi naman ako galit na nakakita kayo ng kapre. Galit ako kasi isinugal nyo ang buhay nyo nang hindi man lang nag-iisip. Kung kayo nasaktan o nakuha ng nilalang na yon, ano na lang ang mararamdaman ng mga magulang nyo sa inyo? Sige nga, isipin nyo. Tapos magsisinungaling pa kayo sa akin. Opo, naiintindihan ko na po, Lolo. Pasensya na po ulit. Ang pasensya may hangganan. Pero ang kasutilan, kapag paulit-ulit nagiging ugali, at ang ugaling masama, mahirap nang itama. Kaya ngayon pa lang, itigil nyo na ang pagsisinungaling. Dahil ang dila kapag nasanay sa kasinungalingan, darating ang panahon na hindi na ito marunong magsabi ng totoo kahit na kailan. Opo, Lo. Hindi na po kami magsisinungaling. Kaya sasabihin ko na rin po na si Toryo po, tinamaan po ng binatong sanga ng kapre. Mukhang nabali po yata yung balikat. Ano ka mo? Wala, sige. Pumasok kayo sa loob at titignan ko. Agad na pumasok ang matanda at sinundan naman ito ng dalawa. Sa loob ng bahay ni Ka Pablo, agad nilang naamoy ang halimuyak ng langis ng nyog at ang mga bawang na nakasabit sa may bintana. Maliit lang ang kubo. May isang lumang banig sa sahig, isang altar sa sulok at mga bote ng langis at dahon sa ibabaw ng mesa. Huwag kang kikilos. Daan-daan lang. Sabihin mo kung saan ang masakit. Tahimik lang si Toryo habang tinitignan ng matanda ang kanyang balikat. Pinisil-pisil ito, marahan, ngunit may bigat. Napangiwi ang binata dahil sa sakit. Diyan! Aray, Lo, diyan po! Ang sakit! Namaga na nga.
Hindi bali. Kaya pa to. Mabuti't hindi na bali ang buto. Pero namulawan ang litid. Malakas ang pagkakabato sa'yo. Dumampot si Ka Pablo ng isang bote ng langis. Kumuha rin siya ng dahon ng sambong at piniga ito sa kanyang palad. Nagbuo siya ng konting langis dito at saka pinahid sa balikat ng apo. Napaigik ang binata, ngunit hindi umangal. Tiisin mo! Hindi to karaniwang hilot lang. Ginagamot ko, hindi lang ang pilay mo, kundi ang bakas ng nilalang na itinanim niya sa'yo. Ano po? Bakas? Ano pong bakas yun, Lolo? Hindi sumagot ang matanda. Bagkos ay sinimulan na nitong muli na himasin ng may diin at ritmo ang balikat ng apo. Paikot-ikot ang daliri at sabay bulong at ihip sa balikat na masakit. Hindi maintindihan ni Rigor at Toryo ang ibinubulong ng matanda, pero parang galit, parang may sinasawata at itinataboy. Matapos ang ilang minuto, kinuha ni Ka Pablo ang isang pulang sinulid mula sa isang kahon at itinali ito sa braso ni Toryo. Huwag mo yang aalisin sa loob ng 3 araw. Pananggayan, habang hindi pa lubos na napuputol ang bakas ng inkwentro nyo sa nilalang na yon. Kailangan mong mag-ingat. Bakit po, Lo? Ibig po ba sabihin, hindi pa talaga kami tatantanan ng kapre na yon? Hindi basta-basta ang nilalang na yon, Apo. Hindi sila gaya ng hayop na kapag hindi mo na pinapansin, tapos na. Kapag nakita mo ang kapre at nakita ka din niya, may bakas siyang iiwan sa'yo. Yun ang magiging koneksyon niya sa inyo. Ikaw ba, Rigor? May bakas din ba sa'yo? Mukhang wala naman po, Lo. Kasi naunahan ko po si Toryo eh. Mas nauna po akong nakalayo. Kaya siya po yung pinuntirya na batuin ng sanga. Diyan ka nagkakamali. 2 kayong may bakas. Parehas na kayong nakakonekta sa kanya. Kaya ano man sandali, pwede niya kayong lapitan at saktan. Po? Itinikit niya sa inyo ang kanyang amoy. Kaya maski nung layo nyo, kahit saan lugar pa kayo magtago, kapag ginusto niya kayong hanapin, mahanap at mahanap niya kayo. Eh paano po yun, Lo? Kung ganun, hindi na ba talaga kami makakatakas sa kanya? Makakatakas kayo, pero hindi sa pagtakbo. Kailangan niyong putulin ang koneksyon niyo sa kanya. Kung ganun po, bigyan niyo rin po ako ng panangga, tulad po ng kay Toryo. Hindi lang panangga ang kailangan. Dahil sa mundo ng nilalang na gaya niya, lahat ng kilos ay may kabayaran. Kung nagambala mo siya, o maski nga napagtawanan mo lamang, para sa kanya, utang na yon na kailangang singilin. Ganun po pala yun? Oh, heto sa'yo. Itali mo yan sa pulsuan mo at huwag mong aalisin hanggang ako magsabi na pwede na. Kaso pansamantala lang ito. Posibleng hindi pa rin kayo tantanan nun. Ano po ang pwede namin gawin para maputol po ang pagsunod niya sa amin? Paano namin mapuputol po ang bakas? Bukas, sabay kayo pupunta sa balete. Humingi kayo ng tawad. Magdala kayo ng suol tulad ng ilang piraso ng tabako, candy, o kaya yung mga prutas. Ialay niyo yun sa ugat ng puno. Ano, Lo? Lalapit ulit kami sa puno ng balete. Lo, paano kung magpakita po ulit sa amin yung kapre? Hindi yun magpapakita ng basta-basta, lalo na tumaga. Madamot ang kapre, pero kaya niyang kumilala ng pusong marunong umako ng pagkakamali. Sige po, Lo. Gagawin po namin yung bukas. Di ba, Toryo? Oo na. Kumusta na ang pakiramdam mo? Ayos na ba? Opo, mas mabuti na po kaysa kanina. Tignan niyo po, naigagalaw ko na po. Mabuti naman. Ang gagawin na lang natin ngayon ay ang maghintay na maayos ang lahat ng gulong ito. Siya nga pala, Rigor. Malalim na ang gabi. Mabuti pa ay umuwi ka na. Po? Ako po uuwi. Oo, at baka mamaya hinahanap ka na ng mga magulang mo. Dahan-dahang lumapit ang binata sa bukas na pinto. Sumilip siya sa labas. Tahimik ang kalsada. May ilaw sa mga poste, pero may ilang bahagi na madilim. At napansin niya rin sa kabilang kalsada
ang dalawang maliit na tila bolang apoy na nakalutang sa hangin. Hindi niya maipaliwanag, pero bigla siyang nangilabot. Naalala niya ang mapupulang mga mata ng kapre. Ganun na ganun ang tingkad. Mabilis siyang umatras at parang batang takot na nagtago sa likod ng matandang albularyo. Lo, wag na lang po kaya akong umuwi ngayon. Pwede po bang dito na po muna ako matulog? Ano ka mo? Abay bakit naman? May nakita po ako sa labas eh. 2 bolang apoy po. Mapula po, Lo. Ano ka mo? Ibig sabihin nandiyan ang kapre. Ibig sabihin, nakabantay siya sa inyo. Ibig sabihin nun, hindi pa siya tapos. Galit talaga siya sa inyo. Lumapit si Ka Pablo sa pinto at isinara yun. Bumulong ito ng dasal bago bumalik sa dalawa. Sige, mabuti pa nga dito ka na matulog. Hindi ligtas ang gabi sa labas ngayon. Toryo, bigyan mo ng bihisin itong kaibigan mo. Opo, Lolo. Matapos magbihis ang dalawa, ay nahiga na sila sa banig. Magkatabi silang dalawa. Samantalang si Ka Pablo ay sa upuang kawayan inihiga ang kanyang katawan. Payapa silang nakatulog ng gabing yun. Ngunit kinabukasan, paggising nila, hindi na makakilos si Toryo. Namimilipit ito sa banig, nanginginig at halos hindi na makapagsalita. Nilalagnat pero malamig ang katawan. Takot na takot si Rigor sa kanyang nakikita. Lo, ano po nangyayari sa kanya? Hindi naman po siya ganyang kagabi ah. Hinawakan ng matanda ang kanyang apo sa pulso. Tapos ay sa noo. Umiling siya at tumitig kay Toryo. Ayaw siyang tigilan ng kapre. Po, hindi ba't nabigyan niyo na po siya ng proteksyon? Ano po nangyari? Oo, binigyan ko siya ng panangga. Pero mukhang hindi yun sapat. Mukhang malaki ang galit sa inyo ng kapre. Malakas at mabangis siya. Napaupo si Rigor sa gilid ng banig. Pinagmasdan niya ang kaibigang si Toryo na hindi sila naririnig. Pawis na pawis ito kahit malamig ang paligid. Tapos ang kanyang mga mata ay namumula. Pero Lo, bakit ganun? Ba't siya galit sa amin eh? Wala naman po talaga kaming nakuha eh. Umalis nga kami kaagad nung hinabol kami. Hindi lang bagay ang binibilang ng kapre. Maski yung pangiistorbo sa kanya, yung paglapit ng walang paalam, lahat yun pagnanakaw na sa tingin nila. Anong gagawin natin ngayon, Lo? Kung di sapat ang panangga, paano natin siya ililigtas? Mapapagaling niyo pa po ba siya? May paraan, pero mahirap gawin. Teka lang, diyan ka lang muna at may kukunin lang ako. Tumayo ang matanda at kinuha ang lumang kahon ng kanyang mga gamit bilang albularyo. Binuksan niya yon at inilabas ang isang balisong na may ukit, ilang piraso ng itim na kandila at maliit na sisidlan ng asin. Kakailanganin natin makipagayos, pero para makuha natin ang atensyon ng kapre, kailangan may hawak tayong bagay na mula sa kanya. Kung makakakuha tayo ng kahit piraso ng balat ng puno niya, o kahit isang hibla ng buhok niya, basta may ugnayan sa kanya. Kung makakakuha tayo ng ganon, pwede nating gamitin yon para mapilit siyang makinig. Ibig sabihin, Lo, kailangan lumapit sa kanya at manguha ng bagay na mahalaga sa kanya? Eksakto! Eh, bakit po ako? Abay, sino pa ba ang aasahan mo? Ako? Siraulo ka. Matanda na ako. Ugod-ugod na. Pero Lo, natatakot po ako eh. Huwag kang matakot. Kailangan mong gawin ito. Dahil pagkatapos niya sa apo ko, sigurado ko na ikaw naman ang isusunod niya. Tahimik na nag-isip si Rigor. Tumingin siya kay Toryo, tapos kay Ka Pablo. Hindi niya gusto ang ideya, pero alam niyang wala na silang ibang pagpipilian. Sige po, kung kinakailangan gawin, gagawin ko po. Kahit delikado. Basta gumaling lang po si Toryo. Salamat! Salamat sa pagmamalasakit mo sa apo ko. O heto, kunin mo. Maaari mong gamitin yan kapag nagkaroon ng aberya sa paglapit mo sa kapre. Ano po ito, Lo? Ito ang tinatawag naming balisong na dungaw. Iniabot ni Ka Pablo ang balisong kay Rigor. Maingat itong kinuha ng binata at habang hawak-hawak
ay hindi niya napigilang pagmasdan ang kakaibang anyo nito. Balisong na dungaw? Ano naman pong klaseng salita yun? Ang ibig sabihin ng dungaw ay iyak o panaghoy sa patay. Ito ang ipinangalan sa balisong na to dahil sa madugo nitong kasaysayan. Talaga po? Ang astig naman. Ano po bang kasaysayan nito? Ang sandata na ito ay dating pagmamayari ng pinakamalupit na antingerong si Apo Itap. Kinatatakutan siya ng lahat ng mga nilalang ng dilim noon. Mga aswang, tikbalang, engkanto at iba pa. Pinagmasdan pa ng mabuti ni Rigor ang balisong. Ang hawakan nito ay gawa sa ugat ng balete na ayon sa matanda ay ugat na kusang nahulog mula sa puno. Sinasabing sagrado ang ganong klase ng ugat at may taglay na lakas na hindi basta-basta napapansin ng tao. Pero takot dito ang mga nilalang na hindi tao. Ang sukat nito ay sakto lang sa palad ni Rigor. Mga 8 pulgada ang haba ng talim at 3 pulgada naman ang hawakan. Ang talim ay makinis. May mga ukit na tila sinaunang simbolo. Sa gilid naman ng hawakan, may tali ng pulang sinulid na nakapalupot. Ang sinulid na ito ay pananggaring tulad ng ibinigay ko sa inyo. Kapag hawak mo ito, hindi makakalapit kagad sa iyo ang kahit na anumang nilalang. Para bang may harang. Pinisil ng binata ang hawakan ng balisong habang iniisip ang mga sinasabi ng matanda. Ramdam niya ang malamig, ngunit mabigat na enerhiya mula rito. Hindi man niya aminin sa kanyang sarili. May halong kaba at pagkamangha sa biglang pagpasok ng ganitong responsibilidad sa buhay niya. Hindi lang ito tungkol sa paggaling ni Toryo, kundi tungkol sa kung hanggang saan ang kaya niyang gawin para mailigtas lang ang kaibigan sa galit ng kapre. Kinahaponan, mas lumala ang kalagayan ni Toryo. Paminsan-minsan ay nawawalan ito ng ulirat. Tapos kapag nagigising ay nagwawala at di makakilala. Hindi na rin makakain o makainom ng tubig. Pwede ka nang kumilos, Rigor. Tulungan mo ang apo ko na malampasan ang pagsubok na ito. Opo, gagawin ko po ang lahat, Lolo. Pilitin mo talaga makakuha ng anumang bagay sa kanya. Yun lang, Rigor. Yun lang ang pwede makapagligtas sa buhay ng apo ko. Dahil yung kapre, hindi natin pwedeng labanan ng harapan. Hanggat maaari, kailangan nating daanin sa usap, sa diplomasya, sa kasunduan. Dahil ayoko ng madugon labanan sa totoo lang. Pero dahil ayaw niyang makipag-ugnayan sa atin, kapag may nakuha kang gamit niya na mahalaga sa kanya, doon natin siya pwedeng i-pressure. Mapipilitan siya makipag-ugnayan sa atin. Ipapaalam natin na hindi natin isasauli ang bagay na yon hanggat hindi niya pinapatawad si Toryo. Kapalit ng bagay na yon, buhay ng kaibigan mo. Parang blackmail po, ganun po ba, Lolo? Oo, parang ganun na nga. Wala tayong ibang paraan. Tumango si Rigor. Dahan-dahan itong naglakad palapit kay Toryo. Toryo, aalis na ako ha. Huwag kang bibitiw ha. Hintayin mo ako. Matapos magpaalam kay Toryo, ay lumabas na siya ng bahay. Mabigat ang kanyang hakbang. Pagbukas niya ng pinto, sinalubong siya ng malamig at basang hangin. Madilim ang langit. Kulay itim ang mga ulap. Pakiramdam niya anumang oras, muling babagsak ang ulan. Wala siyang dalang payong, pero hindi niya na ito inintindi. Ang mahalaga lang sa kanya ay ang makalakad, makalayo, at makarating kung saan man siya dapat pumunta. Bitbit niya ang tela na bumabalot sa balisong ni Apo Itap. Ang huling pag-asang maipagtanggol ang kaibigan laban sa kung anumang nilalang ang pumipinsala rito. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa napadaan siya sa bahay ni Barbie. Rigor? Napalingon siya. Nasa pintuan si Barbie. Kinakawayan siyang lumapit. Aba, himala. Nag-iisa ka yata ngayon. Nasa si Toryo. Himala, hindi kayo nag-inuman ngayong araw ah. Nagtampo ata kayo sa akin kahapon. Ano ba yan? Barbie, may sakit si Toryo eh. Nilalagnat siya ng malala. Ha?
Aba, bigla naman yata yan. Okay pa naman siya kahapon ah. Kaya nga eh. Saan ka ba pupunta niyan? Hindi naman yan ang daan pa uwi sa inyo ah. Wala. Diyan lang. Sige, mauna na ako Rigor, teka lang. May narinig kasi ako na nagkikwentuhan kanina dito sa tindahan. Ang sabi, may kabarangay daw tayo na nakakita kagabi na may gumagalang aswang dito sa baryo. Nako, mabuti pa umuwi ka na. Huwag ka na magpaabot ng gabi sa daan. Ano ka mo? Aswang? Oo, sabi ni Aling Kunching. Kilala mo naman ang matandang yon, di ba? Kapag siyang nagkalat ng balita, totoo talaga. Sino daw yung nakakita? Siya ba mismo? Hindi raw siya. Yung anak niya raw, si Lenlen. Nakita daw niya kagabi, bandang 10:00, may dumaan daw sa tapat nila. Tao raw, gumagapang. Gumagapang? Oo, yung bang parang hinihila yung isang paa habang nakadapa sa lupa. Hindi daw niya nakita yung muka eh. Akala daw ni Lenlen, lasing lang o kaya adik. Pero sinundan daw niya. Aba, Rigor, nako, maninindig ang balahibo mo sa kwento niya. Ano raw? Yung tao, huminto daw sa gitna ng kalsada. Lumingon daw sa kanya at tinignan siya ng diretso tapos biglang nagbago daw ng anyo. Paano na bago? Ano ba, Barbie? Bilisan mo naman magkwento para ka namang teleserye. Laging itutuloy, ano ba yan? Eto na nga, chill ka lang. Ito na, ipapasto ko na ang chika. Yun nga daw, yung tao, bigla raw lumaki ang katawan, humaba ang kuko, at naging dambuhalang aso. Diyos ko po, hindi ordinaryong aso ha, malaki raw na parang kalabaw. Pero yung mata, matatalim at parang nag-aapoy. O diba? Tapos, tumakbo raw palayo sa direksyon ng norte. Doon sa may gulod. Baka raw nagpunta doon sa abandonadong bahay sa dulo ng kalsada. Doon sa dating bahay ni Mang Indo? Oo nga daw, doon nga pumunta. Paano naman nila nalaman? Sinundan nila? Aba, ewan ko. Yun lang ang nasblok dito sa tindahan ko eh. Pero hindi naman siguro yung charot-charot lang, no? Sus, gawa-gawa lang nila yun. Nagpapaniwala ka naman. Paano kung hindi? Nako, mabuti pa no, umuwi ka na, Rigor. Baka makasalubong mo pa yon. Huwag ka lang gala ng gala sa ganitong oras. Huwag ka mag-alala, Barbie. Di naman siguro ko tatargetin nun. Di siya mabubusog sa akin. Seryoso ko, Rigor, ha? Huwag mo tong gawing biro. Bigla silang natigilan nang may marinig na malakas na alulong mula sa hindi kalayuan. Tumagal ito ng ilang segundo. Napatingin si Barbie kay Rigor. Nanlaki ang mga mata at unti-unting namutla. Narinig mo yon, Rigor? Natigilan si Rigor, napalunok. Saglit siyang napatitig sa direksyon ng pinanggagalingan ng alulong. Walang sabi-sabi, agad na isinara ni Barbie ang kanyang tindahan. Pero si Rigor, pilit na binaliwala ang narinig. Imbis na umuwi, ay tumalikod siya at muling pinagpatuloy ang paglalakad. Palayo, patungo sa bukid. Muling tumahimik ang paligid, maliban sa mahinang paghuni ng mga kuliglig sa paligid. Nang muli niyang tignan ang kalangitan, maaliwalas na ito at nawala na ang itim na ulap. Lumitaw na ang mga bituin at buwan. Tuluyan na ring kinain ng dilim ang liwanag. Narating na ni Rigor ang lugar. Saglit siyang nagtago sa may damuhan. Hindi kalayuan pero sapat ang distansya para maaninag niya ng buo ang punong balete. Sa tulong ng liwanag ng bilog na buwan, naaaninag niya ang bawat sanga, bawat ugat na nakababa mula sa punong kahoy. At doon niya nakita ang kapre. Nakaupo ito sa isang makapal na sanga. Nananabako. Ang usok mula sa kanyang tabako ay umuusok pataas. Nakakuyakoy ang isang paa sa sanga, habang ang isa naman ay nakaangat. Nakatukod ang sakong sa katawan ng puno ng balete, na parabang komportableng nagpapahinga. Tahimik si Rigor habang nakayuko sa damuhan. Binantayan niya ang bawat galaw ng nilalang. Hindi niya sigurado kung nakita na siya o hindi pa, kaya pinili niyang huwag munang kumilos. Ilang sandali siyang nag-isip kung ano ang bagay na maaari niyang kunin na pagmamay-ari ng kapre. Naisip niyang pinakamadaling kunin ay ang ugat ng balete. Tumingin siya sa paligid. Iniisip kung paano siya makakalapit
nang hindi siya napapansin. Naisip niyang pwede siyang gumapang sa damuhan, dahan-dahan at humanap ng tamang tiyempo kapag tumingin sa ibang direksyon ng kapre o kung sakaling ito ay pumikit. Wala pa man siyang ginagawa, ramdam na niya ang kaba sa dibdib. Ilang sandali pa ay naglakas loob na ang binata. Nagsimula na itong gumapang, ngunit hindi man siya nakakalabas ng damuhan ay may narinig na siyang mabilis na kaluskos mula sa kabilang bahagi ng damuhan. Napatingin siya sa direksyong yun. Mula sa pagkakayuko, dahan-dahang iniangat ang ulo upang masipat kung ano ang pinagmumulan ng ingay. At sa hindi inaasahan, nakita rin niyang naging alerto ang kapre. Ang dati nitong nakakuyakoy na paa ay biglang iniangat. Tumayo ito sa sanga ng balete. Ang mga mata nito ay mas lalong tila nagliyab at malikot. Parang may hinahanap. Bahagya pa itong sumingot na parang nakakaamoy ng presensyang hindi niya gusto. Ano kaya yun? Ramdam niya ang kilabot ng mga oras na yon, pero hindi pa rin siya umaatras. Nanatili siyang nakatago. At doon na nagbukas ang panibagong eksena. Mula sa makapal na damuhan sa bandang kaliwa, isang nilalang ang biglang lumitaw. May isang dambuhalang itim na biglang nagpakita. Hindi ordinaryo ang anyo nito. Malaki ang katawan nito na halos kasinlaki ng kalabaw. Ang balahibo nito ay makapal. Mahaba ang buntot at may paliko sa dulo. Ang mga mata ay kulay pula. May mga nakalabas na pangil sa bibig. Matutulis at mahaba. Malalaki rin at matatalas ang kanyang mga kuko. Aswang! Kung ganun, totoo nga sinabi ni Barbie na may aswang! Nagkatinginan ang kapre at ang itim na aso. Tahimik lang sila nung una. Parehong hindi gumagalaw. Tila parehong nagmamasid at sinusukat ang lakas ng isa't isa. Hindi nagtagal, ang kapre ang unang umangil. Isang malalim at mababang tinig na parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Ang mga sanga ng balete ay tila bahagyang bumaba at yumuko. At ang kapre tumalon mula sa itaas at bumaba. Medyo umuga ang lupa. Sa isang iglap, nakatayo na ito sa ilalim ng punong balete, nakaharap sa aswang. Ano kayang mangyayari? Mukhang maglalaban sila! Habang nakatayo ang kapre, biglang sumugod sa kanya ang aswang. Sa bilis ng kilos nito, halos hindi nasundan ng mata ni Rigor ang galaw. Sa bilis ay tila nagmukha na lang itong anino na sumagasa sa katawan ng kapre. Ngunit mabilis ring nakaresponde ang kapre. Nasalo niya ng kanyang matitikas na bisig ang unang atake. Napaatras ito ng bahagya, pero agad ding bumawi. Sinuntok nito ang aswang. Napaurong ang aswang, ngunit sa halip na tuluyang umatras, umalulong ito ng pagkalakas-lakas. May mga ibong biglang lumipad mula sa mga punong kahoy. Nagpatuloy ang sagupaan ng dalawa. Tinadyakan ng kapre ang aswang. Tumilapon ito ng ilang metro, ngunit agad ding nakatayo. Tumalon pabalik at sinunggaban ang balikat ng kapre gamit ang malalaking pangil nito. Umingit ang kapre sa sakit. Napaatras ito pero di pa rin sumusuko. Kumuha ng malaking sanga ang kapre mula sa lupa. Mistulang kahoy na baston. Hinihampas niya ito ng malakas sa aswang. Pero unti-unting lumalamang ang aswang makalipas ang ilang sandali. Nasugatan kasi ang binti nito at tila nahirapan ang tumayo ng tuwid. Umuungol ito. Nanginginig habang ang aswang naman ay patuloy sa pag-atake. Putya naman oh! Mukhang dehado na ang kapre ah! Nasa damuhan pa rin si Rigor. Pilit na ikinukubli ang katawan. Nagpaikot-ikot ang dalawa. Mukhang nangihina na ang kapre. Unti-unti na itong nauubusan ng lakas. Mabilis na din ang paghinga nito. Kinagat itong muli ng aswang sa braso. Buisit! Alis na kaya ako rito! Baka madamay pa ako sa away nila eh! Aatras na sana siya, pero parang may pumipigil sa kanya. Muli, ang mga mata niya ay nakatuon sa kapre. At sa unang pagkakataon, ay nakaramdam siya ng awa para dito. Napahawak siya sa kanyang tagiliran. Naramdaman niya roon
ang lalagyan ng balisong. Hindi maaari ito. Tutulungan ko siya. Bahala na. Huminga siya ng malalim saka lumabas mula sa damuhan. Direkta siyang humarap sa aswang. Hoy! Diablong buang! Sumusobra ka na! Tama na yan! Napalingon ng aswang. Nagkatinginan sila ni Rigor. Tila hindi inaasahan ng nilalang ang biglang pagsulpot ng tao. Kaya't tumigil ito sa galaw. Nanatili lang itong nakatayo. Ngunit nang inilabas ni Rigor ang kanyang balisong, bigla itong napaatras. Ang nakataas na buntot nito ay biglang bumaba. Parang asong nabahag ang buntot. Napasigaw si Rigor. Inihanda niya ang kanyang sarili. Sige na! Halika na rito! Tayo ang maglaban! Ngunit hindi na lumapit ang aswang. Sa halip, tumakbo ito palayo. Mabilis na nagtago sa dilim hanggang sa tuluyan na itong nawala. Hindi man lang lumingon. Oh! Ano nangyari doon? Natakot ba siya sa akin? Nagtaka ang binata. Maya-maya, ibinalik niya ang balisong sa kanyang taguan at nilingon ang kapre. Nakahandusay ito at nangihina. Nilapitan ito ni Rigor. Uy! Kapre! Buhay ka pa ba? Bahagyang tumingin ng kapre sa kanya. Nangungusap ang mga mata nito. Sa kabila ng malahalimaw nitong anyo, ay may nakita siyang mumuntim-butil ng luha sa mga mata nito. Teka, umiiyak ka ba? Salamat. Salamat, Binata. Salamat sa pagliligtas mo sa akin. Kundi dahil sa'yo, baka wala na ako. Ayos lang yun. Ano bang pwede kong gawin para makatulong sa'yo? Tulungan mo akong makalapit sa mismong puno para makabalik ako sa aming kaharian. Hindi na nagtanong pa si Rigor. Dahan-dahan niyang itinulak ang katawan ng kapre papalapit sa balete. Mabigat ito, pero pinilit niyang gamitin ang buong lakas para maidikit maski man lang ang kamay nito sa puno. Nang dumampi ang palad ng kapre sa katawan ng balete, parang may munting liwanag na sumilab sa puno. Napapikit ang kapre. Tila may enerhiyang dumadaloy sa puno patungo sa katawan nito. Nang makabawi ng konting lakas ang kapre, muli nitong idinilat ang kanyang mga mata. Ikaw, tao. Bakit mo yun ginawa? Ang alin? Bakit mo ako iniligtas? Hindi ko nga rin alam eh. Pero kasi nakita ko na nangangailangan ka ng tulong, kaya tinulungan na kita. Maski di ko alam kung kakayanin ko ba talagang harapin yung aswang na yun o hindi. Napangiti ang kapre sa kanyang sinabi, kahit may bahagyan dugo pa sa labi. Hindi ko akalain na may mabuti ka palang puso. Ha? Ako? Hindi naman masyado. Maraming salamat ulit, Binata. Babalik ako. Ipagpapatuloy natin ang hindi natapos na usapan natin na to. Paalam. At sa isang kisap mata, naramdaman niya ang malamig na hangin na dumampi sa kanyang pisngi, kasabay ng pagkawala ng kapre. Uy, teka, sandali lang! Bumalik ka dito! May kailangan pala tayong pag-usapan! Yung kaibigan ko! Pagalagin mo na, nakikiusap ako! Ngunit wala na ang kapre. Wala nang sumagot sa kanya. Unti-unti, napaupo siya at nakaramdam ng panghihinayang. Napayuko si Rigor. Maigpit siyang humawak sa katawan ng puno. Parang umaasa pa rin na baka sakaling magbalik ang kapre. Naramdaman niya ang gaspang ng balat ng balete, pero wala na talaga. Umupo siya sa paanan ng puno. Hindi niya na napigilan ang pag-iyak. Isinubsob niya ang kanyang muka sa kanyang palad. Ang tanga mo, Rigor! Ang tanga mo! Dapat kanina ko pa sinabi. Dapat sinabi ko na kagad na patawarin niya na kami ni Toryo. Napagalingin na niya ang kaibigan ko. Bumuntong hininga siya. Pinikit ang mga mata. Pinilit niyang inalala ang mukha ng kapre. Ang huling ngiti nito
Maya-maya pa, napausal siya ng dasal. Kaibigang kapre, kung naririnig mo pa ako, kahit saan ka man naroroon, sana pagbigyan mo ako. Patawarin mo na kami ng kaibigan kong si Toryo sa panggagambala namin sa'yo. Tumayo na siya. Naglakad palayo sa puno. Pero bigla siyang natisod sa isang bagay. Nang tignan niya ito, isang tabako. Ang tabako ng kapre. Maingat niya tong pinulot. Mabigat ito at may halimuyak na parang amoy sunog na dahon na may itim na alkitran na para bang may insenso. Hindi niya maintindihan ng amoy. Pinagmasdan niya pa itong mabuti. Bagamat may baga at usok sa dulo nito, ay hindi ito nauupos. Ayos to ah! Anli Yossi! May mini version kaya tong tabako na to? Umupo siya sa isang ugat na nakausli at sinipat pa ng mabuti ang tabako. Namamangha kasi siya sa mga angking katangian nito. Kung naririnig mo ako, bossing, sana maayos ka kung saan ka man mapunta. At itong tabako mo, ako na muna ang bahala dito. Ngumiti siya, tumayo at naglakad pauwi. Dumiretso siya sa bahay ni Ka Pablo. Pagdating niya ron, napansin niyang bukas pa ang ilaw sa loob. Kumatok siya. Ka Pablo? Tao po! Ka Pablo, ako to si Rigor! Ngunit walang sagot ang matandang albularyo. Kumatok siya ulit, mas malakas. Ngunit wala pa ring sagot. Ilang beses pa niyang ginawa ito. Sumilip sa bintana. Umaasang may biglang dudungaw o sisilip din. Ngunit wala. Nagsimula siyang kabahan kung ano-ano na ang pumapasok sa kanyang isipan. Maya-maya pa ay may sumungaw na babae sa bintana ng katabing bahay. Rigor! Wala dyan si Ka Pablo. Sumama yung maglolo sa mga tanod. May tinugis silang aswang kanina. Doon sa may tabing sapa daw. Doon nagpunta yung aswang. Sila mismo? Sigurado ka ba? Eh hindi na nga masyadong makalakad si Lolo Pablo eh. Tapos si Toryo may sakit pa. Hindi ko nga din alam eh. Pero nung sumilip naman ako, mukhang ayos naman si Toryo. Malakas at maliksi kumilos. Parang wala namang sakit. Ganun ba? Eh yung aswang ba na tinugis nila? Alam niyo ba kung anong itsura? Isang dambuhalang itim na aso daw. Ano? Sige na, isasara ko na tong bintana. Pasensya ka na ha. Kailangan kasi mag-ingat. Ikaw, mabuti pa umuwi ka na. Wala ka pa namang kasama. Baka mamaya biglang magpakita sa'yo yung dambuhalang aso. Ayos lang ako. Salamat. Nagpasya na si Rigor na umalis. Ngunit biglang may ilaw ng flashlight na tumama sa kanya mula sa kalsada. Pagtingin niya, nakita niyang parating ang maglolo. Agad siyang napahinto dahil sa gulat. Toryo, ayos ka na? Ibig sabihin, Lolo, buhay siya. Anong buhay? Sinong buhay? Yung kapre po, Lolo. Pinakinggan niya po ang dasal ko na sana mapatawad na po niya kami ni Toryo. Inalis na nga po niya ang sumpa. Talaga? Nakausap mo na yung kapre? Hindi ka ba nagbibiro lang? Paano nangyari yun? Opo, nakausap ko po siya. Ang kaso lang, wala na po siya dun eh. Bumalik na po sa karian nila. Sugatan po. Kasi masama po ang mga tama niya eh. Teka, hindi ko maintindihan. Ano ba nangyari sa lakad mo, iyo? Natuloy ka din bang kumuha ng pagmamayari ng kapre? Hindi na nga po ako nakakuha eh. Pero may napulot po ako. Ano yun? Ito po oh. Tignan nyo. Napakunot ng noo si Ka Pablo. Jesus Maria Jose, tabako ito ng kapre ah. Paano ito napunta sa'yo? Napulot ko nga po, Lo. Baka nakalimutan niya pong bitbitin kasi sobrang hirap siya dahil po sa mga sugat niya. Teka iyo, pwede mo bang ikwento sa akin ng tuloy-tuloy kung ano talaga ang nangyari? At nagsimula na ngang ikwento lahat ni Rigor ang lahat ng nangyari. Wala siyang itinarang detalye mula simula hanggang sa huli. Makikita sa muka ng maglolo ang pagkamangha sa mga ginawa ni Rigor. Talaga, Chong? Tinulungan mo yung kapre laban sa aswang? Shish! Ang astig naman nun, men! Di ka natakot? Yun na nga ang pinagtataka ko, Toryo eh.
Ramdam kong kinakabahan ako, pero hindi ako natakot. Di ka natakot na harapin ang aswang dahil sa hawak mong sandata iyo. Ang balisong ng dungaw ay hindi lang sandata na pangsugat sa mga kalaban. Kaya din itong magbigay ng tapang sa sino mang may tangan sa kanya. Kaya pala, saka para akong nakakarinig ng mga bulong kanina. Talaga? May mga naririnig ka bang boses? Opo, parang sinasabi nila kung anong kailangan kong gawin. Paanong nangyari yun? Imposible namang maging isa kang Bertudes. Wala ka naman dugong albularyo o antingero sa lahi nyo, hindi ba? Paanong nangyayaring naririnig mo ang mga gabay? At heto pa, iniwanan pa sa'yo ng kapre ang kanyang tabako. Naiwan lang naman po niya yan eh. Hindi naman po niya ibinigay sa akin. Hindi ako naniniwala dyan. Dahil ang kapre, hindi yan nahihiwalay sa tabako niya. Parang bahagi na yun ng katawan niya. Ibig sabihin, iniwan niya yan sa'yo. At ibig sabihin, pinagkakatiwalaan ka niya. Gusto niyang gamitin mo ang kapangyarihan ng kanyang tabako. Gusto kaya niyang gamitin ko yun laban sa aswang na nanakit sa kanya? Eksakto! At kung totoo ngang iniwan sa'yo ang tabako, ibig sabihin, ipinapasa na rin niya ang laban niya sa'yo. Ipinapasa ang laban? Naku, paano ko naman po gagawin yun? Hindi naman ako mandirigma eh. Hindi rin po ako katulad niyo. Oo, tambay ako, pero hindi naman ako nakikipagbasag ulo. Tapos ngayon, makikipaglaban ako sa gakalabaw na aso na yun? Pre, hindi ka naman nag-iisa sa laban na to eh. Sasamahan kita. Kami ni Lolo. Kailangan na natin tapusin ang aswang na yun bago pa makapambiktima dito sa baryo natin. Tama ang apo ko. Hindi ka namin pababayaan, Rigor. Tutuklasin natin ang kapangyarihan niya. At sa tingin niyo po kakayanin ko yun? Eh yung kapre nga po hindi kinaya eh. Para ako magpapakamatay nun, lo. Kaya mo, Rigor. Maniwala ka lamang sa sarili mo. At saka hindi mo ba alam na iba ang epekto ng kapangyarihan ng tabako kapag tao na ang may gamit? Nagiging triple ang lakas nito. Ha? Talaga po? Sigurado po kayo, lo? Hindi na nasagot ni Ka Pablo ang huling sinabi ni Rigor dahil may biglang kumalabog sa labas ng bahay. Nagkatinginan sila. Bumilis ang tibok ng dibdib ni Rigor habang si Ka Pablo naman ay dahan-dahang tumayo mula sa pagkakaupo. Dito lang kayo. Huwag mo na kayong lalabas. Lumapit ang matanda sa bintana at marahang sumilip sa labas. Tahimik. Masyadong tahimik ang paligid. Biglang may tunog na parang ungol ng isang galit na aso. Ka Pablo, ano pong meron? Hindi ulit sumagot ang matanda. Bagkus ay isinara na niya ang bintana. Saka mabilis na kinuha ang isang bote na may lamang pulang likido. Binuksan ito at isinaboy ang laman sa paligid ng pinto at bintana. Sabay bulong ng mga salitang hindi nila maintindihan. May narinig silang mga yapak at pagkatapos ay may kumalabog ulit. Sa pagkakataong ito, para bang sinadyang banggain ang dingding ng bahay. Napayuko si Ka Pablo, tumingin sa paligid at muling nagsaboy ng isa pang likido sa mga dingding. Maging alerto kayo! Nasa labas ang aswang! Napalunok si Rigor, tumayo siya at napahawak sa kanyang balisong. Dinampot na rin niya ang tabako na nasa ibabaw ng mesa. Dahan-dahan siyang lumapit sa dingding. Pinakiramdaman ang labas. Pwede ko bang makita, Ka Pablo? Tumango ang matanda. Lumapit siya sa bintana at sumilip ng konti. Saglit siyang natigilan. Nakita niya ang isang malaking nilalang na parang aso. Siya nga yung aswang na nakita ko sa bukid. Siya po yun. Ano? Kung ganon, gusto mo ba subukan ang kapangyarihan ng tabako? Napatingin sa kanyang mga kamay ang binata. Sa kanan ay hawak niya ang balisong na dungaw at sa kabila naman ay ang tabako ng kapre. Agad niyang napansin na sa mismong oras na yon, parang kusang sumiklab ang dulo nito. Nagliyab kahit walang posporo o apoy. Nagsimula itong umusok
at hindi ordinaryong usok ang lumabas. Kulay bughaw, paikot-ikot sa hangin, parang may sariling buhay. Kapablo! Ito na yon, Rigor. Huwag kang matakot. Hayaan mong gabayan ka ng tabako. Damhin mo ang presensya ng kapre. Hindi ka nag-iisa. Pumikit si Rigor sa kanyang isipan, biglang sumulpot ang imahe ng punong tinayuan nila at doon, sa lilim, nakatayo ang kapre. Sugatan pero nakangiti. Saka ito tumango. Marahang itinaas ang kamay na parabang pinapasa sa kanya ang isang tila bilog na liwanag. Nang abutin niya ang liwanag sa isip, agad na naramdaman niya ang biglang pag-init ng kanyang dibdib. Hindi masakit, pero mabilis ang kabog nito. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Naramdaman niya ang malamig na hangin na tumama sa kanyang muka. Ngunit ngayon ay may kakaibang pakiramdam. Ang usok mula sa tabako ay patuloy na umiikot, bumubuo ng isang manipis na bilog sa hangin. Nakuha mo na ang basbas. Ngayon ay pakinggan mo na ang paligid. Ramdam mo na ba? Tahimik si Rigor. Nakiramdam, ang dating katahimikan ng gabi ay napalitan ng mumunting ingay. Mga galaw ng dahon, ang mababang ungol ng nilalang sa labas, ang mga bulong ng mga kapitbahay na natatakot dahil sa presensya ng nilalang sa labas ng kanilang kubo. May mga kaluskos, mabigat at mabagal, pero papalayo. Lo, paalis na po siya. Sige, pakinggan mo. Sundan mo sa isipan mo kung saan siya papunta. Ginawa nga ni Rigor ang sinabi ng matandang albularyo. Muli niyang ipinikit ang kanyang mga mata hanggang sa nakarinig siya ng malalakas na pagsigaw. Tulong! Tulungan niyo ako! Diyos ko, may aswang sa bahay ko! Kina Barbie, doon po siya nagpunta. Toryo, tulungan natin si Barbie. Sige, tara! Agad silang nagtakbuhan palabas ng bahay. Mabilis na nakalayo ang dalawa, samantalang si Pablo ay sumunod na lamang. Pagdating nila sa tindahan ni Barbie, agad nilang nakita ang mga nagkalat na basag na paso, ang mesa at upuan na nakatumba. Bukas ang pinto ng bahay. Agad na pumasok ang dalawa sa loob. Rigor! Toryo, tulungan niyo ako! Aray, ang sakit! Nakita nila si Barbie sa sulok ng sala nito. Duguan, hawak ang binti, at doon sa binting yun, nakakagat ang isang aso. Karaniwan lang ang laki nito, pero mapula ang mga mata at may matutulis na pangil. Hindi na nagdalawang isip pa si Rigor. Mabilis siyang lumapit, hawak ang balisong, at sa isang iglap, sinaksak niya ito sa tagiliran. Agad na nabitiwan ng asong aswang ang binti ni Barbie. Umalulong ito ng malakas, ilang beses, at pagkatapos ay kumislot ang mga paa nito ng maraas, at pagkatapos ay bigla itong tumigil. Patay na ang aswang. Ano? Ganun lang yun? Ang dali lang ah! Ako, salamat Rigor! Salamat talaga! Akala ko katapusan na ng beauty ko eh! Inulungan nilang makaupo si Barbie sa sofa. Sakto namang dumating si Pablo at nakita niya ang nangyari. Tapos na! Opo, Lolo. Isang saksak lang. Patay na agad yung aswang. Mahinang nila lang naman pala yan eh. Aba, mahusay kung ganon. Ngayon ay wala na tayong problema dito sa baryo. Ay teka Barbie, nasugatan ka. Opo, nakagat po ako ng aswang. Sige, gagamutin natin ang mga sugat mo. Huwag kang mag-alala. Lumapit ang matanda, saka lumuhod sa harap ni Barbie. Inilabas din niya sa bulsa ang likidong ginamit din ito, pambasbas sa mga pinto at bintana ng bahay niya. Ano po yan, Pablo? Mula ito sa pinaghalo-halong halamang gamot. Mabisa ito kontra sa laso ng aswang. Tiisin mo lang. Medyo maapdi ito. Pakikiritin ito ang iyong sugat. Ibinuhos na ng matanda ang langis sa sugat. Napapikit si Barbie at napasinghap. Aray! Aray ko, Diyos ko, ang sakit! Ang init po! Ano po ba talaga yan? Chili oil? Ganyan talaga yan. Tiisin mo lang.
Kasi ibig sabihin, umiepekto na. Sinusunog na nito ang lason sa ugat mo. Meron ka bang gasa dito? O kaya malinis na tela. Itatali natin sa sugat mo. Meron po. Nasa medicine cabinet ko. Toryo, kunin mo sandali. Opo, sige po. Agad na tumayo si Toryo. Tahimik niyang kinuha ang gasa sa kabinet at mabilis na iniabot ito sa kanyang lolo. Maingat na tinanggap ito ng matandang albularyo at dahan-dahang binalutan ang sugat ni Barbie. Nang matapos, tinapik niya ang tuhod ni Barbie. Pagkatapos ng ilang sandali, tila nag-iba ang aura ni Barbie. Hindi na siya namumutla, hindi na rin nanginginig. O ayan, bukas baka mamaga pa yan. Pero huwag kang mag-alala. Hindi naman nakakalat ang lason. Nako, thank you po. Salamat talaga sa inyong lahat. Mabuti na lamang dumating kayo. Walang anuman, Barbie. Hindi ko akalain na sa panahong ganito, kayo pala ang maaasahan ko. Alam nyo na, kayo kasi yung sinasabi ng iba na lasinggero lang, mga sunog baga, tambay, walang silbi. Pero kayo ang tumulong sa akin. Maraming thank you talaga, ha? Hehehe, yun din nga ang akala ko eh. Pero may pakinabang din pala kami, no? Di lang pala kami pang inuman, pang resbakan din. Wala yun, Barbie. Huwag mo nang isipin yun. Lahat naman basta't nangangailangan ng tulong, tutulungan namin. Lalo ka na. Sa totoo lang, ikaw lang din naman yung hindi tumitingin sa amin na parang basura. Hindi ka namimili ng customer mo. Ikaw lang yung nakakausap namin na di kami tinatawag na mga walang kwenta. Kaya deserve mo talaga na tulungan. Tama. Saka kung hindi narinig nito si Rigor yung sigaw mo at may nangyaring masama sa'yo, kami din ang kawawa eh. Ano ka mo? Kawawa? Bakit naman? Kapag namatay ka kasi, wala na kaming matatambayan at mauutangan. Ayan ha, bolahan na tayo ha. Ang mabuti pa, magkape kayo. May mainit na tubig doon sa termos. Magtimpla ka, Toryo. Ipagtimpla mo na rin si Lolo Pablo at si Rigor. Tapos, kumuha ka ng tinapay doon sa tindahan. Naku, wag na, Barbie. Huwag ka na mag-abala pa. Ay, hindi. Huwag yung tanggihan yung pakape ko, ha? Pasasalamat ko yun sa inyo. Sige na, Toryo, please. O siya, sige. Salamat. Ako nang bahala. Tahimik na ang bahay. Abala si Toryo sa kusina. Nagtitimpla ng kape. Sa sala naman, nakaupo si Barbie, Rigor at Ka Pablo. Nang masulyapan ni Rigor ang aswang na nakahandusay sa sahig, ay agad niya itong dinampot at itinapon sa labas ng bahay. Isinarado na niya ang pinto pagkatapos. Kampante na sila. Akala nila'y tapos na ang lahat. Akala nila ligtas na sila. Pero ilang saglit pa, narinig nila ang malakas na yabag sa labas. May mga parang umiikot-ikot sa loob ng bakuran. Maya-maya pa ay narinig na nila ang mga kalmot sa dingding. Parang may matutulis na kuko na humahagod sa kahoy. Mabilis, parang gigil na gigil. Sinundan pa ito ng mga ungol na punong-puno ng galit. Nagkatinginan sila Rigor, Ka Pablo at Barbie. Ano po yun? Mukhang hindi pa tapos. Mukhang may kasama yung aswang na napatay. Mukhang marami sila, ha? Mga 3 o 5. Yun ang nararamdaman ko. Hindi po, Ka Pablo. Nagkakamali kayo. Marami talaga sila. Sobrang dami po nila. Biglang tumindi ang mga kaluskos sa labas ng bahay. Ang mga kuko ng mga nilalang ay kumakaskas sa dingding na parang gustong wasakin. At ang bubong ay tila gustong baklasin. Halos hindi na nila alam kung saan titingin sa puntong yon. Lalo pat sinasabayan nito ng malalakas na alulong ng aso. Napatigil si Rigor. Naramdaman niya ang bagyang pagninig ng kanyang mga kamay dahil sa tensyon. Hindi niya namalayan na nahit-hit niya ang sigarilyo na hawak. Bigla siyang napaatras at napaluhod. Dumilim ang kanyang paningin saglit. Napakapit ang binata. Nang muli siyang dumilat, ang mga mata niya ay naging pulang-pula at nanlilisik. Si Barbie at Ka Pablo ay parehong napatitig sa kanya.
Rigor, ano nangyayari sa'yo? Aswang ka na ba? Hindi siya aswang, pero mukhang sumalib sa kanya ang mga katagian ng kapre. Nanatiling tahimik si Rigor pero dama niya ang lakas na dumadaloy sa katawan niya. Ang paningin niya ay tumatagos sa mga dingding. Nakikita niya ang mga nilalang sa labas na umaaligid sa bahay. Nakita din niya na di lang sila ang sinasalakay ng mga aswang. Kapablo, ang mga kapitbahay natin, sinasalakay din sila ng mga aswang. Hindi lang po tayo. Biglang may nabutas na bintana. Huli na para sabuyan ito ng pananggalang ni Kapablo. Isang aswang ang agad na nakapasok. Agad silang naging alerto. Itinaas ni Rigor ang kamay, handang makipaglaban. Tumalon ang aswang papalapit kay Rigor. Handa siya nitong salakayin, ngunit naging mabilis ang kilos niya. Tinadyakan niya ito ng malakas hanggang sa mabangga ito sa pader ng bahay. Hindi na nakabangon pa. Agad niya itong sinundan at sinunggaban. Sinaksak sa dibdib gamit ang balisong. Nangisay ito sa sahig at hindi na muli pang gumalaw. Habang pinupunasan niya ang dugo sa talim, may isa pang aswang ang sumugod papunta kay Toryo. Nasaksak ito ni Toryo pero tumayo ulit ang nilalang at kinagat ang binata sa hita. Aray! Rigor! Lolo Pablo! Tulungan niyo ako! Nang makita ito ni Rigor, ay sinaksak ito ulit sa leeg. Tumilamsik ang itim na dugo at tuluyang bumagsak ang aswang. Grabe yun! Hindi pala sila tinatabla ng simpleng panalaksak lang. Hindi talaga. Pero Toryo, ang sugat mo. Ayos lang po, Kolo. Malayo po to sa bituka. Hindi pwede. Heto, may kaunti pang natira sa langis. Buhusan mo nang mawala ang lason. Inihagis ng matanda ang bote ng langis sa apo. Agad niya naman itong binuhusan. Habang ginagawa yon, isa na namang aswang ang nakapasok at pinuntirya na naman ito si Toryo. Aba, teka lang! Huwag naman na ako! Kotang-kota na kayo sa akin, ah! Agad na iniharang ni Rigor ang kanyang katawan nang tumalon ng asong aswang palapit kay Toryo. Walang awa niya itong sinalubong ng saksak. At tulad ng mga naunang aswang, humandusay lang ang katawan ng mga ito sa saig ng bahay ni Barbie. Pre, ayos ka lang ba? Oo, kaya ko pa. Tulungan mo ko. Madami sila. Kailangan ko ng kasamang lalaban. Iniabot ni Rigor kay Toryo ang balisong. Tinanggap naman ito ni Toryo. Tumayo at humanda sa laban. Sunod-sunod na pumasok ang mga aswang. Isa-isang tumalon sa bintana. Mabilis ang galaw ng mga ito. Pero mabilis din ang naging reaksyon ng dalawang magkaibigan. Walang sandatang hawak si Rigor, kundi ang sigarilyong nasa kanyang kamay. Ngunit nagagawa niyang pahinain ang mga aswang. Nababawasan ang kanilang enerhiya kapag nasusuntok o nasisipa sila ni Rigor. Habang pinapahina ni Rigor ang mga aswang sa pisikal na atake, si Toryo naman ang pumapatay sa mga ito. Kapag nakita niyang bumagal o nanlupaypay ang isang aswang, agad niya itong nilalapitan at sinusugatan sa leeg o sinasaksak sa puso. Nang matapos nilang patumbahin ang huling aswang, nagtama ang tingin ni Rigor at Toryo. Parehong pagod at hingal na hingal. Hindi pa tapos, pre. Yung mga kapitbahay natin, kailangan natin silang tulungan. Tumango si Toryo. Lumabas sila ng bahay. Narinig nila ang malalakas na sigawan. May ilang mga kababaryo na rin ang nagtatakbuhan at ang iba nilalapa na ng mga aswang. Nagulat sila sa bilis ng mga pangyayari. Ngunit wala na silang magagawa sa mga patay na, kundi ang bigyan sila ng hustisya. Pinatay nila ang bawat aswang na makasalubong sa labas. Si Rigor, gamit ang kakaibang paningin, ay natukoy kung saan ang pinakamaraming aswang. Dinala niya roon ang kaibigang si Toryo. Naiwan na si Barbie at Kapablo sa isang kwarto sa bahay ni Barbie at doon pansamantalang nagtago. Pinuntahan ng dalawang magkaibigan ang bahay ng isang pamilya na naiipit sa loob ng bahay. Pinaliligiran ng mga aswang ang kanilang tahanan. Mahigit sa 10 ang mga aswang na paulit-ulit na sumusubok sirain ang pinto. Tahimik na sumenya si Rigor kay Toryo
na huminto muna. Itinaas niya ang hawak na tabako at itinapat sa kanyang bibig. Isinubo niya ito at humithit. Matagal, tila iniipon ng usok sa kanyang baga. Ilang segundo siyang hindi gumalaw. Pagkatapos ay dahan-dahan na ibinuga ang usok. Ang usok ay parang may sariling buhay. Papunta ito sa direksyon sa harap ng bahay ng pamilya. Pumwesto sa pinto at nagmistulang isang harang. Biglang nagsipag-atrasan ang mga aswang. Para bang may hindi nakikitang pader na pumigil sa kanila. Ang iba sa kanila ay umalulong at ang ilan naman ay tumakbo ng palayo. Tong, anong ginawa mo? Hindi ko rin alam eh. Basta may naririnig lang akong bulong sa isip ko na kailangan kong gawin yun. Kaya ginawa ko kaagad. Mukhang malakas ang kapangyarihan ng tabako na yan ah. Tignan mo, takot na takot ang itsura ng mga aswang sa simpleng usok lang na nagawa mo. Kaya nga eh. O paano? Tapusin na natin ang laban. Ubusin natin ang mga aswang na yan. Muli nang hinarap ng dalawa ang mga halimaw. Hindi na sila nag-aksaya ng oras. Muling hinit-hit ni Rigor ang tabako at sa bawat pagbuga ng usok, tila nagkakaroon siya ng panibagong lakas. Ang kanyang pandama ay lalong tumatalas. Unang sumalakay ang tatlong aswang mula sa kanan. Mabilis ang kanilang galaw, parang aninong sumusulpot mula sa dilim. Ngunit agad silang sinasalubong ni Rigor. Tila agad na nitong nalalaman kung ano ang mga nangyayari at nababasa niya ang galaw ng bawat aswang. Sa isang iglap, nasuntok niya ang isa sa mga aswang. Humabol si Toryo at isinaksak ang balisong sa leeg ng pangalawa. Umagos ang dugo nito at bumagsak ng pasadsad sa lupa. Ang pangatlo ay sinalubong din ni Rigor at sinipa doon pa lang sa ere. Napasigaw ito sa hapdi at tuluyang bumagsak sa lupa. Isang huling saksak mula kay Toryo ang tumapos sa buhay nito. Pagod na ako. Kailangan na natin tapusin ang laban na to. Muling humithit si Rigor ng tabako at humigop ng mas malalim. Nang ibuga niya ang usok, diretso itong pumulupot sa mga aswang. Ang iba naman ay nagsimulang magsuka, nalason sa usok. Habang lumalalim ang gabi, lalong lumalakas ang loob ni Rigor at Toryo. Duguan na ang kanilang mga damit at may ilang sugat na rin sa kanilang mga kamay. Pero hindi sila tumigil. Isa-isang bumagsak ang mga aswang. Ang ilan ay pilit pang lumaban, pero sa huli, napapatay din. Hanggang sa ang natitirang mga aswang ay nagsimulang umatras, tumakbo palayo. Agad silang hinabol ng dalawa. Pinaslang, walang pinatawad. Isa sa mga aswang ang nagtangkang magpalit ng anyo at nagpanggap na tao. Pero dahil sa taglay na malakas na pakiramdam at paningin ni Rigor, nalaman nito ang pagpapanggap. Nilapitan niya ito at tinapos. Pagkalipas ng halos ilang oras ng tuloy-tuloy na labanan, huminto na ang mga alulong. Tahimik na ang buong paligid. Nagkalat ang mga bangkay ng aswang sa paligid. Wala na. Wala na sila. Naubos na. Tapos na ang laban. Lumapit si Toryo. Hawak pa rin ang balisong. Kapwa sila hinihingal. Ang angas natin, Tol. Ang galing natin. Oo, ang galing mo, Toryo. Dahil sa kapangyarihan ng mga sandata natin, ligtas na ang baryo. Inayos ni Toryo ang kanyang tayo at sa gitna ng kalsada, buong lakas siyang sumigaw. Tapos na! Ligtas na ang baryo! Wala na ang mga aswang! Maya-maya pa, nagsilabasa ng mga tao mula sa kani-kanilang mga bahay. At nang makita ang dalawa at ang maayos ng sitwasyon sa labas, ay sabay-sabay na nagpalakpakan ang lahat. May mga umiiyak, may mga nagdasal, at karamihan ay lumapit kina Rigor at Toryo upang magpasalamat. Hanga sila sa ipinakitang kabayanihan ng dalawa. Nang matapos, ay agad silang nagtulong-tulong para iligpit ang katawan ng mga aswang. Sa gitna ng plaza, sama-samang binuhat at inipon ng mga lalaki ang mga bangkay ng mga aswang. Binalot ito sa mga lumang tela, binuhusan ng gasolina at sabay-sabay nilang sinunog. Nang matapos ang lahat, nagpaalam na si Rigor at Toryo sa mga tao. Binalikan nila si Barbie at ka Pablo.
Grabe! Kung nakita nyo lang, ang galing namin, Lolo! Napatay namin yung napakadaming aswang na sumalakay dito sa baryo. Grabe! Ganun ba talaga kadami yung mga aswang na yon? Diyos ko, Day! Wala man lang nakapansin sa atin na may mga nakapasok na palang ganun nila lang dito sa baryo. Kaya nga maging ako, hindi ko man lang napansin. Kakaiba silang kumilos. Masyadong maingat. Kaya hindi talaga sila napansin. Marami ako nakikita mga bagong mukha nung nakaraang araw. Pero hindi ko naman akalain na mga aswang pala sila. Grabe, nakakasyokot. Buti na lang talaga, magaling kayong dalawa. At dahil dyan, ililibre ko na ang electric fan sa inyo kapag mag-iinom kayo dito sa tindahan ko. O, diba? Perfect! Uy, ayos yun ah. Mapapasarap lalo ang inuman natin, pre. Granted na ang special request natin kay Barbie. Salamat, Barbie ah. Pero mukhang kailangan na namin magpaalam sa'yo. Ramdam ko ng pagod eh. Inaantok na ako. Uy, antok ka na? Gusto nyo ba dito na lang kayo matulog? Ay nako, hindi na. Doon na lang kami sa bahay ng apo ko. Ako naman, uwi na muna ako sa bahay namin. Kailangan ko din masiguro kung ligtas ba ang pamilya ko. Kaya't nagpaalam na si Rigor. Pagdating sa kanilang bahay, maingat siyang kumatok. Nay! Tay! Ako po ito! Tahimik sa loob, pero maya-maya pa ay nakarinig siya ng kaluskos. Tapos ay gumalaw ang seradura ng pinto. Nang mabuksan ito, bumungad sa kanya ang mukha ng nag-aalalang ina. Pumasok siya sa loob ng bahay at nakita niyang ligtas naman ang lahat. Nagpasalamat siya sa Diyos dahil walang masamang nangyari sa kanila sa kabila ng kaguluhang nangyari sa baryo. Sa wakas, nang masigurong maayos na ang lahat, natulog na ang binata, ngunit bigla siyang naalimpungatan nang makarinig ng isang tinig. Rigor. Nang imulat niyang maigi ang kanyang mga mata, ay nakita niya ang sarili niyang nasa gitna ng bukid. Nasa ilalim siya ng puno ng balete. Nasa harapan niya ang kapre. Wala na itong sugat at mukhang nanumbalik na ang dati nitong lakas. Mabuti naman at magaling ka na. Oo nga pala. Heto na ang tabako mo. Tulad ng pangako ko sa iyo dati, ibabalik ko to sa iyo. Pero gusto ko pala magpasalamat kasi malaki na itulong ng bagay na to. Dahil dito ay nailigtas ko ang mga kababaryo namin laban sa pagsalakay ng mga aswang. Walang anuman, Rigor. Pero hindi ako nagpakita ngayon para kunin yan. Mula na mapasa kamay mo ang tabako, iyon na yan. Hindi mo na kailangan pang isuli sa akin. Ibinigay ko talaga sa iyo yan. Ngayon ay tapos na ako sa pagbabantay ng kayamanan yan. Ikaw ang karapat-dapat na maging bagong tagapangalaga. Napakunot ng noo si Rigor. Inabot niya pa rin ang tabako, ngunit itinulak ng kapre ang kamay niya pabalik. Ibig mo sabihin, akin na talaga to? Oo, ang mutya sa loob niya, gamitin mo ng tama. Marami ka pang matutuklasang kapangyarihan niya. Hanggat dalisay ang layunin mo, hindi ka pababayaan ng mutya. Tumango si Rigor at muling pinasalamatan ang kapre. Pagkatapos ay biglang dumilim ang paligid. Sa muling pagmulat niya, maliwanag na ang paligid. Maingay na rin sa labas. Ang mga tao, panay ang kwento ng mga nangyari. Hindi makapaniwala ang mga magulang ni Rigor na nagawang iligtas ng kanilang anak, ang baryo. Bumangon na siya. Agad niyang kinuha ang tabako at dahan-dahang binuklat ito. At tama nga ang nasa kanyang panaginip. May pulang bato sa loob nun. Agad niya itong dinala kay Mang Pablo. Mutya nga ito. Pambihira. Isa ka talagang pinagpala. Gumawa sila ng kwintas at ginawang palamuti ang mutya. Isinabit ito sa leeg ni Rigor. Nang maisuot ito ng binata,
nakaramdam siya bigla ng kapayapaan. Parang nawala ang lahat ng bigat sa kanyang puso at katawan. Nagkaroon siya ng kakaibang sigla na hindi maipaliwanag. Uy pre, subukan mo kayang tumaya sa wedding. Di ba sabi nila, maswerte ang tabako ng kapre? Tignan natin kung effective ba talaga maski ang mutya na lang ang nasa'yo. Hehe, di ba? Galing naman dyan ang lakas mo. Eh baka dyan din galing ang swerte. Ano na naman bang kalokohan ang pinagsasasabi mo, Toryo, dito sa kaibigan mo? Pambihira itong batang ire. Pamigil ka nga at baka mamaya dagukan kita. Si Lolo naman susubukan lang naman kung totoo eh. Anong sabi ng kapre? Gamitin ito sa maayos na paraan. Walang nagawa si Toryo. Nang kontray na siya ng kanyang lolo Pablo. Ngunit ng bandang hapon na, habang nakatambay ang dalawa sa tindahan ni Barbie, muling kinulit ni Toryo ang kaibigan. O na, sige na. Ang kulit nito. Tataya na ako sa wedding. Wala sa loob na tumaya si Rigor. Wala lang para sa kanya yun. Ni hindi nga pinag-isipan o pinag-aralan ang numerong tatayan. Kaarawan lang nilang dalawa ni Toryo. Pera para mag-donate sa kanilang kapilya. Nagbigay tulong din siya sa mga nasugatan at sa mga namatayang pamilya nang sumalakay ang mga aswang. Ang natira namang pera ay nagpakain siya sa kanyang mga kapitbahay. Makalipas ang ilang taon, tuluyan na ngang nagbago ang buhay ni Rigor. Ganon din si Toryo. Hindi na siya ang dating lasenggo na palaging nakatambay sa tindahan. Sila ay naging isang huwarang mamamayan na. Masipag at maaasahan. Araw-araw, makikitang tinutulungan nila si Ka Pablo sa mga gawain nito sa pag-aalbularyo, sa paggagamot ng mga taong may sakit, at iba pa. Magkaagapay ang dalawang magkaibigan sa pagbabantay sa baryo. Hindi lang laban sa mga masasamang elemento, kundi pati na rin sa mga nilalang o tao na maaaring maghasik ng lagim sa baryo. Tuwing gabi, pinangungunahan nila ang pagroronda at pag-iikot sa lahat ng sulok. Kasama nila sa bawat pag-ikot ang ilang kabataang na-inspire sa kanilang kwento. Mga dating pasaway, pero ngayoy aktibong tanod na rin sa barangay. Tinuruan nila ang mga ito kung paano magbantay, maging disiplinado, at magmahal sa sariling lugar. Si Ka Pablo naman, bagamat may edad na, ay laging nasa likod nila bilang tagapayo at gabay. Tinitiyak ang kaligtasan ng lahat at upang hindi na maulit ang pagsalakay ng mga aswang. At dahil sa pagsisikap nilang lahat at pagtutulungan, ang baryo ay unti-unting naging mas maayos, mas tahimik at mas ligtas. So yun na nga po mga idol. Sana po ay nagustuhan nyo ang ating kwento sa araw na ito. Ngayon naman po ay dumako na po tayo sa inyong pinaka-nire-request at pinaka-hinihintay na shoutout portion. Ano pa pong hinihintay natin? Ito na po. Shoutout po at maraming salamat Christy Odinya from San Jose, Belmonte, Bulacan. Shoutout po Morales Alma, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Shoutout po Roslyn Libatan, maraming salamat po. Shoutout po Marilyn Mikua from Singapore. Shoutout po Salvador Vlog from San Juan City. Shoutout po Banji Daging from Baybay Leyte. Shoutout po Risa Palulan from Singapore. Shoutout po Rosalie Royo, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta at pakikinig. Shoutout po CJ Apolonio from Nueva Vizcaya. Maraming salamat po sa inyo dyan sa Nueva Vizcaya. Shoutout po Bingbing Susaya. Shoutout daw sa mga magtutubig. Maraming salamat po. Enjoy po kayo sa araw-araw. Shoutout po Mark Dane Salgado. Shoutout po Tingo Mahinay. Shoutout po AJ Ibanez. Maraming salamat po. Shoutout po June Mark Balog. Rani Galana from San Rafael, Bulacan. Yan Real. Romeo Rivera from Manila. Shoutout po at maraming salamat Daisy Quintos. Pinapa-shoutout din po niya Quintos Family. Sabiano Camarin, Caloocan. Shoutout po
Eugene Omingo from Tanay Rizal. Hello po sa inyo dyan sa mga taga Rizal. Shoutout po. Maring Tess from Kabangkalan, Negros Occidental. At syempre, last but not the least, shoutout po. Che Jane Gregorio from Malaysia. Muli po, maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang suporta at pakikinig ng mga kwentong aswang at katatakutan